Samantala mga kapatid, punta naman po tayo sa balita sa mga lalawigan. Pero isyo ang dulot ng pagbagsak ng 17 poste sa barangay Lambakin, Marilao, Bulacan kahapon. Ako, naapektuhan din kami nito. Todo kayod sa pag-aayos ng mga nasabing poste ang mga taga Meralco. Pero naantala ito matapos bumuhos nga ang malakas na ulan. 10 sa mga natumbang poste ay sa Meralco kung saan 9 na ang naitayo. Sa 800 bahay na apektado, halos lahat ay naibalik na ang supply ng kuryente. Nangyari nga ang aberya matapos maatrasan ng truck ang isang poste na nagdulot ng domino effect sa iba pang mga poste doon. Ayon naman sa Meralco, karamihan daw sa mga sumabit na kable ay pagmamay-ari na mga telco. Ang tanong dyan, bayaran kaya nitong may-ari ng truck yung mga naperwisyo at saka itong mga posting nasira. Tinangkaho naman patayin na riding in tandem ang isang konsihal sa San Miguel, Bulacan. At ayon po sa investigasyon, nagpanggap na uupa ang mga suspect sa commercial space ni Councilor Richard De La Cruz. Kinamayan daw at nakipag-usap pa si De La Cruz sa mga suspect pero nang hindi raw tanggalin ng mga rider ang helmet, agad na siyang nagduda. Dito raw niya nakitang bumunot ng baril ang gunman. At siya daw po ay maswerte na nakaiwas at tumama ang bala sa salamin ng gusali. Pero mabilis daw hong sumibat ang riding in tandem. Isang basyo ng bala ng kalibre 45 ang na-recover. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Pero dati na po nakakatanggap ng death threats ang konsihal nang dahil daw umano din sa politika. Ngayon po'y hinahanap na ang mga suspect. Nasabat naman ang higit 17 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Natagpuan ang mga droga sa may package na galing Thailand at idineklarang naglalaman ng sofa set. Pero nang idaan sa x-ray at mga narcotic detection dog ang mga package, tumambad ang 23 pakete ng kush na may timbang na higit 10 kilo. Napag-alamang ang tatanggap ng mga package ay naka-address sa Hermosa, Bataan. Pasintabi po naman sa mga susunod po naming ibabalita. Maluba ang isang bata ng 10 taong gulang po ang edad matapos siyang tadtarin ng saksak ng kanyang kapitbahay sa Taytay, Rizal. Sa kuha po ng CCTV, makikita ang dalagang si Elias Mika na tila may inaantay nang dumaan ang biktima. Dito nga po sa nakapwesto na ang suspect at inundayan po ng saksak ang bata. 22 beses na sinaksak ang biktima. Natigil po lamang ang suspect nang dumating na ang ibang mga residente. Mismong ang ina po ng bata ang nagsugod sa kanya sa ospital. At ayon po sa Taytay Police, hindi maipaliwanag ni Elias Mika kung bakit daw po pinagsasaksak ang bata. Pero tulala ang babae at nakakaranas daw po ng depresyon matapos iwan ng kanyang mga magulang. Sinampahan po siya ng reklamong frustrated murder. Halos isang buwan naman matapos lumubog ang ilang barko sa Bataan na nagdulot ng oil spill, ginigiit ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na ligtas ng kainin ang mga huling isda at shellfish sa baybayin ng Cavite. Ayon sa BFAR, nagsagawa na sila ng testing sa tubig at sa lamang dagat. Kabilang na dyan sa Region 3, 4A at National Capital Region. Patuloy rin ang pagbabantay nila sa mga nasabing lugar. Bago yan, naunang sinabi ng BFAR na tanging mga isda mula sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas, Navotas, Parañaque at Las Piñas ang ligtas kainin. July 26 noong kasagsagan ng Bagyong Karina at Habagat nang lumubog ang 2 motor tanker at vessel sa Bataan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.